my fate to die by an assassin's bullet, so be it. Bimby Aquino, kamukha daw ni Ninoy Aquino ayon sa mga netizens. Ano ang posibilidad na susundan ni Bimby ang yapak ng kanyang lolo Ninoy? O siya kaya ang magpapatuloy ng political legacy ng kanyang lola Cory at tito Noy na pawang naging pangulo ng Pilipinas? Pinoy Star TV. Please subscribe. The last drop of my blood. Marami sa mga netizens ang nagsasabi na si Bimby Aquino ay kamukha ng lolo Ninoy Aquino niya. To the restoration of freedom and Mayroon pa ng netizens na nakapansin sa similarity ng nickname nila. Ito daw si Cory, si Ninoy, si Noynoy, at si Bimby ay may pagkakapareho. Ano yon, mga ka-star? Ang dulo ng kanilang nickname ay pawang nagtatapos sa letter Y. 'Di ba? So, ang galing ng napuna na ito ng ating netizens. At marami rin ang nagtatanong at humuhula na baka itong si Bimby ay sumunod sa yapak ni Ninoy. Sa paglilingkod sa bayan, maraming nakakapansin ng pagkakahawig ni Bimby sa kanyang lolo Ninoy. Pareho din silang gwapo, malakas ang karisma sa tao, matalino at magaling magsalita. but I cannot be petrified by inaction. Kaya marami ang napapaisip kung susundan ba ni Bimby ang yapak ng kanyang lolo Ninoy. Si Ninoy, sa mahabang panahon, ay may record na pinakabatang mayor sa edad na 22 years old. Nabura lang ito sa panahon ng mga millennials na nagkaroon na ng 21-year-old na mayor. Sa kasalukuyan, si Bimby ay edad 19 years old na. At 2 taon mula ngayon ay magkakaroon ng eleksyon sa pagka-mayor. By the time, ay 21 years old na si Bimby. Posible bang sundan niya ang yapak ng kanyang lolo Ninoy? Si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay isa sa pinakabatang nahalal na senador ng Pilipinas. Nahalal siya noong 1967 sa edad na 34, kaya siya ang pinakabatang senador na nahalal sa kasaysayan ng Pilipinas noon at magpahanggang ngayon. At ang sunod nga ay si Camille Villar na nahalal sa edad na 40 years old. Kaya ang tanong, dahil gusto ni Bimby na maging abogado, posible kayang sundan niya ang record ng kanyang lolo Ninoy at maging pinakabatang senador din sa hinaharap? Well, kung si Senador Padilla nga na aminado namang ex-convict ay nahalal na senador, hindi rin imposible na ang isang matalinong Bimby na apo ni Ninoy at maraming kamag-anak na napasok sa national politics, posible talagang ikonsidera ito ni Bimby. Sa pagtitig ni Bimby sa puntod ng 3 malalaking pangalan sa kasaysayan ng bansa, hindi kaya sumagi sa isip ni Bimby na sayang kung andito lang kayo, may karamay sana kami ng nanay ko. Sa ngayon kasi, bagamat masaya siya sa Eat Bulaga bilang host, ay madalas din siyang umabsent dahil nagbabantay sa kanyang may sakit na ina, plus tinututukan rin niya ang kanyang pag-aaral. Sa totoo lang, matapang lang ang emotion ni Bimby, pero seeing your mother suffering in pain is somewhat traumatic for a teenager like Bimby. Idagdag pa ang time-demanding and mentally challenging na pag-aaral na ayon sa mga netizens ay online schooling. Pero di natin confirm ito kung online studies or physical school nag-enroll si Bimby. Matalino daw si Bimby. Plus, iniisip nila na baka pumasok din ito sa politika o kaya maging pangulo ng Pilipinas sa mga susunod na panahon. Iyan ang comment ng mga netizens. Some of those comments ay ipopost natin, mga ka-star. Sa isang interview pa rin ay sinabi ni Chris na ang payo niya kay Bimby ay ganito. Ang pagpasok umano sa politika, ayon kay Chris ay isa umanong calling. Kumbaga isa itong sacred calling na ibig sabihin hindi ito basta-basta gusto mo lang pumasok para sumikat or kilalanin. Para kay Chris, hindi ito papasok ka lang dahil may personal motive ka. Dapat ituring ito na parang sacred mission, calling, parang pagpapari, ganun. So, ibig siguro sabihin ni Chris dapat may intention talaga na maglingkod at hindi magpayaman. Paalala pa ni Chris ay walang permanenteng kaibigan sa politika. Tama naman dahil nangyari yan kay Pangulong Noy at Mar Rojas na noon ay sanggang dikit, ganun din kay BP Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos na nagsanib puwersa noon pero nagbabanggaan ngayon. Ayon sa interview ni OG Diaz noon ay pangarap ni Chris na makatapos sa kolehiyo si Bimby sa ibang bansa dahil hindi niya umano ito nagawa. Nangangahulugan ba itong iiwan ni Bimby ang showbiz at ang kanyang ina para sa pag-aaral sa labas ng bansa? Well, wala tayong update sa kasalukuyan.
Possibly, sa tingin ko, hindi magagawa ni Bimbi na iwan ang kanyang nanay kapalit ng edukasyon dahil mas mahalaga ang kanyang ina kaysa sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Pwede rin naman siyang matuto dito sa Pilipinas. Kung iisipin natin, bago dumating itong mga millennial na nahalal na mayor sa murang edad, si Ninoy ay kinilala sa mahabang panahon bilang pinakabatang mayor sa edad na 22. So, kung papansinin natin, si Bimbi ay 19-year-old na rin ngayon. Sa susunod na 2 taon ay may mga eleksyon na magaganap at posibleng maging kwalipikado na siya sa mga lokal na posisyon. Posible kaya nasundan ni Bimbi ang yapak ng lolo Ninoy niya na isa sa pinakabatang alkalde sa kasaysayan? Well, muli, walang nakakaalam sa araw ng bukas. Basta ang alam natin ngayon, masaya ang lahat sa presensya ni Bimbi sa Itbulaga. Si Chris Aquino, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay supportive kay Bimbi. Hinahayaan niya itong ma-enjoy pa rin ang buhay, na bagamat nagbabantay sa kanya ay nakakapag-aral pa rin. Nagagawa ang kanyang pangarap na makapasok ng tuluyan sa industriya, kasabay ng mga balitang may nilulutong music project para sa kanya. Abang-abang na lang tayo at patuloy na suportahan si Bimbi at ang kanyang mga proyekto. At syempre sa Team Maybe at sa mga fans nila ni Riza May Dizon na ang ilan ay nagtatampo na. Unawain po natin kung bakit hindi araw-araw pumapasok sa Itbulaga si Bimbi ngayon. Mahal tayong lahat ni Bimbi bagamat super busy ang kanyang araw-araw na schedules, kaya patuloy na lang natin siya suportahan at ipagdasal ang patuloy na pagbuti ng kalusugan ng kanyang ina na si Chris Aquino mga ka-star. Sa tanong na posible bang sumunod sa yapak ni Cory at ni Noynoy, itong si Bimbi, well, hindi naman imposible dahil ang nananalaytay sa ugat ni Bimbi ay ang dugo ng mga big political powers noon. Ang icon behind the successful EDSA revolution na si Lola Cory. Kung magiging pangulo siya o hindi, walang nakakaalam kasi hindi natin hawak ang araw ng bukas. Maraming sumubok pero ilan lang ang nagtagumpay. At kabilang nga sa mga nagtagumpay ang kanyang Lola Cory at ang kanyang tito, Noynoy, diba? Pero kung qualification ang pag-uusapan, matalino si Bimbi, may puso ng paglilingkod, may charm, at may kababaang loob. Hindi naman imposible na sa tamang edad ay maging qualified talaga itong si Bimbi. Regarding naman sa similarities niya sa kanyang lolo, yes, may physical resemblance or pagkakahawig nga sila. Sa ngayon, magkaiba ang laban nila ng kanyang lolo Ninoy, ang paglaban sa diktadura ang laban ni Ninoy noon. Samantala, si Bimbi naman ngayon ay paglaban para sa kalusugan ng kanyang ina at sa ikabubuti ng kanilang buong pamilya. Pero may magkaibang way sila sa paglilingkod at sa paglapit sa publiko. Ang paglilingkod ng lolo niya ay sa larangan ng politika, habang siya naman ay sa larangan ng showbiz. Alam natin, maraming mga netizens at fans ang napapasaya ni Bimbi kapag nakikita siya sa Itbulaga. Talagang nai-inspire sila, at kumbaga ay isang stress reliever ang makita si Bimbi. Lalo na nga kung makapagpa-picture sila kay Bimb, may baon silang pride at ngiti sa kanilang pag-uwi. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.